Magandang hapon mga kapatid. Magsunod tayo at ating pagsasalin ng panalangin ng kaloob bilang ating pag-aaral sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, gumunga ng aming pinagbaburan at ang pagdad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalalanan ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ika-5 linggo ng 40 araw ng paghahanda at ang mamumula sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Alda Gregor and Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-aaral. Alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, at napatukusan niyang inaro ang mabatay para sa sanlibutan, ang minaway masikasig at tumama sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pag-awitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hintay. Amen. Pagsimula po ako. Ang makahaling pagtatagumpay mula sa libingan ng sambayanan na lumok sa kapighatian ang siyang nagpapaalala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa katarungan ng kanyang anak na si Jesus. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mo, ipinasasabi ko. Dahil ito, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at uuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hindi nyo na ko kayo upang kayo'y mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako
among Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling na po, Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling na po, Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y tingin pagkat ako'y tumatakboy. Tingin mo ang pagtawag ko pag hindi ng iyong tulong. Sa piling na po, Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may kalaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng patulong na kalakay. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay hindi mo. Pinatawad mo mga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling na po, Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sakit akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y nagtiwala sa pangako mong ipagtulong. Yan ang aking pananabik. Panginoon ay higit pa. Sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling na po, Diyos, ay pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di utupas ang pag-ibig niyan gulo. Lagi siyang naghahanda sa sino man ay tumubos. Iniligtas ng Israel, yaong kanyang mga hirang. Iniligtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling na po, Diyos, ay pag-ibig at pagtubos. Inihahayag ni Pablo na ang Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at kapatoob ng ating muling pagbabuhay sa pagdating ng pinakang panahon. Ang ikalawang pagbasa. Pagpasa sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-araw. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa kung talagang nanangan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na inyong mga katawan, dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu, dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nanahal sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din ang biyan ang bibigay ng buhay sa inyong mga kanuwaluwakan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nahal sa inyo. Ang salita ng Diyos. Sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mapulit sa iyo, Panginoon. Noong panahon pa sa ating Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit ang alam ni Ginoon ni Jesus ay sinabi niya, hindi magmamahal sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang magparangalan ng Diyos at sa pamamagitan ng pagpaparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid ng Marta, Maria at Lazaro. Kayunbay, nilarangan kaniya ng 2 araw. Matapos sa balita may sakit si Lazaro.
bakit sinabi sa kanyang mga anak, ang pinagkalit sa kanya. Pagdating ni Jesus, marami niya apat na araw na nakalimutin siya. Ang marinig ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay iwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo muli narito, di sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman ko kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muli mabubuhay ang inyong kapatid. Bigyan niya si Jesus. Sumunod si Martha. Nalalaman ko kung siya rin muli mabubuhay sa huling araw. Sa huling pagkabuhay, sinabi naman ni Jesus, ako huling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang mabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinapaniwalaan ko ito. Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang inaasamang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay nagpangalan na po. Saan niya siya iniligpig? Tanong niya, sumunod sila, Panginoon. Kanina yung matita ninyo, dumami si Jesus, kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal na si Lazaro. Ngunit siya, sinabi nila, nakapagpalilan ng bulakan na ito, bakit hindi kinahanglan ang pagmamatay ni Lazaro. Ngunit, nakalimutok si Jesus. Pagdating sa dilingan, ito yung na tatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya kayo. Apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos at ilalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at pamilita. Ama, magpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako ay dininig mo ako. Alam ko, pagdating mo ako ay ulit sinasabi ko dahil sa pagkakas. Upang nagbalang sila ng bawat nagsubusan. Pagkasabi ito, sisigaw siya. Lazaro, lumabas ka. Lumabas na si Lazaro. Napupulutan ng kayong pagbibi ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ang panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, talagay niyo siya at nang makalain. Marami sa mga Hudyong umalang kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri na namin, Panginoon, Heso Kristo. Magsipunan ako. sa mapagpalang hapon po sa kanila mga minamahal ko. Ngayon po tayo po ay nasa huling linggo ng panahon ng Paresma, 5th Sunday of Lent. At sa susunod na linggo tayo po ay nilimun na ng linggo ng Paresma. Tayo po ay magbabariway ng Parespas, simbolo ng ating pagtangka ni Jesus at pumapasok sa Jerusalem upang siya ay magsakit, mamatay, at muling mabuhay. At ngayon po sa limang linggo ng Paresma, tayo po ay nagdiriwang ng Passion tayo. Sa mas lumalalim ang aming pagninilay sa Paresma, tinatanggal po natin yung ibang mga pagtingin, kaya po ang ating pong mga imali ay nakapakit na, nakataklog na, upang mas makita natin kung ano ang kahalagahan ng Paresma. Ano ba ang mahalaga sa mundo? Well, sa ating pong pagbasa ngayon, mayroon pong isang realidad na ipinapaalala sa atin. Si Jesus na hirap tayong tanggapin, hirap tayong harapin, pero hindi natin ito maiwasan. Ano po yun? Ang realidad ng kamatayan. So, sa ating pong Ebanghelyo, karinig po natin
ang kaibigang ni Jesus, sila sa ay namatay. At hindi po talaga ang nilagdag natin buhay. Kahit gano'ng ingat natin, kahit gano'ng haba ng buhay natin, 100 years, bawat man, 150 years, bawat man, 200, sabi niya, haharapin po natin ang pagpapay. Kaya ang tanong, handa ba tayo? Ano yung kapatid? Kapatid, bakit ako pumatay? Iba ginagawa yan. Ganyan naman pag pinag-uusapan ng kamatayan. Ayaw natin harapin, in denial tayo, kaya kadalasan tinatawanan natin, no? Kadalasan sasabihin natin, huwag mo nga isipin, nagdating yan, no? Kaya hindi tayo handa. Sino ba ang handa? Wala. Diba? Ayaw natin. Kasi paano yung maiiwan natin? Paano tayo pagkatapos ng kamatayan? Kapag pinag-uusapan natin ang kamatayan, napakaganda yung sinabi ko ni Martin Heidegger, isang German philosopher. Ang sabi niya, tayo po mga tao ay mga nilalang patungo sa kamatayan. Kaya pag ito po ang ating pananaw, mag-iiba po ang perspektibo natin sa kamatayan. Ang kamatayan hindi na isang morbid, hindi na ito yung nakakatakot, kundi ito ay isang realidad na hindi natin kinakatakutan, kundi dapat natin pagdamdaan. Kaya kung iniisip po natin ang kamatayan, alam natin na meron tayong natitirang oras. Kaya ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga natitirang oras ng ating buhay? Hindi natin alam. 100 years? 110 years? Kahit mahaba ito ay may gana. Kaya kapag sinabi po daw na we are being towards death, dapat iniisip natin ano ba ang mahalaga sa mga pang-araw-araw na buhay. Kung limitado ang ating oras, naiisip natin na hindi pala dapat natin sayangin ang mga oras sa mga hindi magagandang bagay. Katulad na galit. Katulad na pagkakaroon ng sama ng loob. Di ba? At yung oras, pinagkaroon ng ating buhay. Gagamitin mo ba ito sa puot, sa galit, sa sama ng loob, sa panlilinlang, sa panluloko, sa paggawa ng masama? Kaya sinabi ni Martin Heidegger, tayo po ay dapat isipin natin palagi ang kamatayan sa ating buhay, hindi para katakutan, hindi para paghandaan. Ngunit po sa ating po Ebanghelyo, sinasabi na palagi po ni Jesus, yung philosophical idea na ito, na hindi lang tayo being towards death, hindi lang tayo nilalang patungo sa kamatayan, kundi tayo nilalang patungo sa kalangitan. Amen? Sinabi ni Jesus, no? Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabuhay. Kaya kahit may kamatayan, alam natin na sinabi ni Jesus, merong muling pagkabuhay. Kaya ang tunay nating buhay ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Ito ay inanda ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kung titignan po natin yung konsepto na tayo ay being towards them, ngayon being towards heaven, dapat pala ang ginagawa po natin pang araw-araw na buhay ay mga paghahanda patungo sa langit. Kaya tanongin muli natin mga sarili, o ipagawin mo, kapatid, handa ka na ba pumunta ng langit? Kung gusto natin mapunta ng langit,
Kung gusto natin makamit ang buhay na walang hanggan, simulan po natin ngayon. Simulan po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Isipin po natin na hindi unlimited ang ating oras. Kaya kung ito'y sasayangin natin sa mga bagay na makakasama sa atin, sasayangin lang natin ang ating mga mga minamahal ko kami, paano dapat tayo makakapaghanda sa kalamitan? Tingnan po natin yung taong namatay. Ano pangalan ng taong namatay? Si Lazaro. Siya ay kaibigan ni Jesus. Ang maganda ng description dito, sabi dito, tumamis si Jesus and Jesus wept. Fun fact, ito po ang pinakamaikling Bible verse. O kaya pag tinanong kayo, anong mabisado niyong Bible verse? Yung pinakamaikling, Jesus wept. No? Yan ang literal, no? John 11, 13. No? So, ayun, sabi dito, talagang mahal na mahal ni Jesus si Lazaro. Bakit kaya? Kasi sila ay naging magalit na magkaibigan. No? Kaya siguro, hinayaan ni Jesus na magpalipas muna siya ng ilang araw para iparamdam sa mga tao yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang buhayin si Lazaro ang kanyang kaibigan. Di ba maisip natin, nung binuhay ni Jesus si Lazaro, naging immortal ba siya? Naging zombie ba si Lazaro? Hindi. Namatay din ulit siya. Pero ano yung pinapakita ni Jesus? Na siya ay makapangyarihan at siya yung buhay na walang hanggan. At makakamit natin yung buhay na walang hanggan kung kaibigan natin si Jesus. Kung sa araw-araw nating buhay, pinagsusumikapan natin kaibigan ni si Jesus. Paano natin magiging kaibigan si Jesus? Kapag sinusunod natin ang kanyang kalooban. Kapag ginagawa natin ang kabutihan. Kapag tayo nakikipag-usap sa kanya araw-araw. Magiging kaibigan natin si Jesus. At katulad ni Lazaro, tayo din ay magiging mahal na mahal ni Jesus. Amen? Ay mga pinamang kapatid, huwag natin katakutan ang kamatayan. Ang katakutan natin, kapag hindi natin kaibigan si Jesus. At takot tayo kapag hindi tayo mahal ni Jesus. Bakit? Dahil malayo ang ating kalooban sa kanya. Dahil ng kasalanan, dala ng mga maling ginagawa natin araw-araw. Nais ni Jesus at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya araw-araw natin pagsasikapan. Pakaibiganin natin si Jesus, sundin ang kanyang kalooban. At gawin namin kung ano ang tama at mabuti sa ating araw-araw. Kaya mga minamahal ko kapatid, buhay na walang hanggan ang nais ni Jesus sa atin. Dapat natin ang pagsisikapan, kaibiganin natin si Jesus at huwag tayong matakot sa kamatayan dahil pagkatapos ng buhay, mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Magsilay po tayo lahat. Ipagayin natin ang kanyang kalagayan. Sumasang kalagayan. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkaroon ako sa kanilang ng Espiritu Santo, ipinanganak niya sa kanilang pinapakasabi ni Poncio Pilato, ipinanganak sa Diyos sa magkaling inibig. Naraos sa kinalookan ng mga ayong ako, na may katumaan ng buhay ang maguli, umakyat sa langit, nalulunglog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula kayo dito ang ukol sa nabubuhay at pamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa talagang
kapatid, pinapaalala ngayon sa ating ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating mga pagkatuloy. Patuloy tayong umasa at mananampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ating tutuloy, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkatuloy. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mo tapat sa pangako ng muling pagkabuhay, kami iyong mananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulad mo na ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako ng muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pagkawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw na aming para-alakala sa misteryo ng Pascual ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyong mga kapatid, namin nagtitahos, mga indigenous people at iba pang minorya sa aming lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pagkalooban mo na muling pagkabuhay ang mga mahal namin yumao sa iyong itinanggang panahon. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tinataas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kailangan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ama naming mapagpala, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo ang iyong anak, aming Panginoon. Amen. Magsibulan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aaral natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Ama namin lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga ilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pangudangan sa ikinadiliwan ng pag-aaral ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo
Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa iyo ang Panginoon. At sa iyo puso at diwa. Salamat natin ang Panginoon ang Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat, ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni sa Kristo na aming Panginoon. Siya hindi na iba sa amin, kaya siya ay nagdadalat natin sa pagpanaw ni Lazarus na hindi ka pinyo. Siya hindi na iba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo. Kanyang binubuhay ang kaibigang limaw. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga paliwali na iyong pagmamahal na sa amin ay mabuhay. Kaya kaisa ng mga mercy at pagpatuloy sa iyo na walang kahit sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong malapihan. Ama namin banal, ikaw ang bukalan na ng pagkakalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng ikaw sa Kristo. Bago natin itiis ang pusong loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagal niya, ginayon yung mga sa kanyang mga alagad at sinabi ng kapiling kahit ko at galing ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Pwede naman ang matapos sa magulan ay magawa niyang kalis. Hindi kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi ang kapiling lahat ikaw kundi ang kalis mga katugol ng bago ang kanilang. Ang aking dugo ay bumuhos para sa inyo at para sa lahat. Sino ang kumatawa ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkadala sa akin. Ito natin ang misteryo ng pananampalataya.
buhay at kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami na nilalakad ng tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo. Sa katawan po ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang aming ating mga simbahang gananap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya sa niliwan namin Papa ng nag-iwid na mag-ispo at ang pagpalalaan. Alalahanin kami ang mga kapatid namin na inay. May mag-asa sila ng bubuhay ngayong din ang lahat ng mga pumanaw kakawaan sila. At magalihin siya pag-ulanagan kapaano kung inabati kami lahat. Ang mga kasalit sa iyong buhay ay walang bukas. Kaya sana mahal at galing malita ay ng Diyos sa pinamalaga. Konsepsyon ng paz, isa na sa iyo. Ang kanyang kabilang ng puso kayo sa mga apostol. Isa na bless na ang pagod. Ang parang ang matanay. Alam mo ay dito sa iyo ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iunawa natin ang pagpupuri sa ikararaan mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoon, Kristo Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, sama niya sa kanya, lahat ng pangalan at pag-ibig, isa niyo Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Sa pag-ibig ng mga nakagagaling, nanoodol sa tulong ni Jesus, na Panginoon natin, sa pahayag natin, ng aking Hindi namin lumigay sa lahat ng masama, pagkalooban, ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ipapaligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat ang iyong pangalagaan ng kapangyarihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyo ang kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo kung niyan mo ang aming pananampalataya. At wag ang mga pagkakasala, pagkalooban na kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu at masawalang hanggan, kapayapaan ng Panginoong ginawin sa ngayon. Bigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Magpapagaling namin sa pagkakita ng Diyos sa nag-aalit sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang pipili. Panginoon, at salamat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita wala akong pinagkatan na ako. Hindi mo napipindot, namamatay ang ilaw.
Magsinulit po at sama-sama natin sasalinin ang panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ama namin nasa langit, sa inyong mga anak, ay buong pagpapakumbaba ang tumatawag sa iyo na magdalangin ang kapayapaan sa mundo. Itinataas ng mga bansa ang kanilang mga sandata para sa digmaan, ngunit inulubog namin ang aming mga tuhod upang higin ang iyong proteksyon at kapayapaan. Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap ng maliwanag na kinabukasan, ngunit nabigo kami turuan at gabayan sila ng tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundo ito upang pangalagaan, ngunit sinirahan ito sa pamamagitan ng digmaan at poder. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal, ngunit ginagawa namin kaaway ang ibang mga lahi. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa krus, nagdulot ito ng pakikipagkasundo sa iyo. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Hinihili namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nanginginabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawa lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsimpo muna po lahat para sa ilang panalan. Dahil sa krisis na binibigis na nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin, ang Diocese of Pasig ay magpapatupad ng compressed work week para sa parish office ayon sa tagubilin ng obispo. Ito po ay magsisimula sa Lunes, March 24, 2026 until further notice. Office hours, Wednesday to Saturday, 7 a.m. to 6 p.m. Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Sarado po ang parish office Monday at Tuesday. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Sa March 25, Wednesday, ay atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng pagpapahayag ng Panginoon o Solemnity of the Annunciation of the Lord. Ang info po sa ating parokya ay sa ganap na ika-6 kalahati ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na makisa sa banal na misa.
Ang schedule po ng Stations of the Cross na Iligo ay sa darating na Biyernes, ika-27 ng Marso, nagaganapin sa kawan ng Our Lady of the Poor. Pinitayan po ang lahat ng pasapit ng bawat kawan na makisa. Sa susunod na linggo, March 29, Palm Sunday, ang misa sa umaga ay magsisimula po sa kawan ng Our Lady of the Poor sa iba sa nakakasang 30 p.m. para sa pagbabasbas ng mga kadalpas at susundan ng posisyon at paglalatag ng mga tela patungo sa ating parokya ng St. Andrew the Apostle, Pasay Parish. Ang call time po sa pamayanan ng isla ay 5 a.m. Pinapaalam din po na magkakaroon po tayo ng 2 misa sa gabi sa ating parokya. Ito ay sa ganap na 6 p.m. at 7:30 p.m. Meron din po mga ibebentang palampas sa araw na yon. Inaagilahan po ang lahat na magsimba. Maraming salamat po. Magsitayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sinayin. Magsiyo po kayo sa mantalang ginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos, Amang maawain, na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang mawala ng pag-ibig, ay isa na bang magbasbas sa inyo lahat pagundangan sa paglingkod ninyo sa Kanya at kapwa ng walang pagpasalamatan. Pagundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag tumanas ng walang matapusang pagkamatay, pagkamutan nawa ninyo ang buhay ng walang mahal. Pamagana sa pagkakakulaba ng Panginoon para sa iyong kapakanan, kayo na huwag makasalo sa Kanya, naging pagkabuhay ngayon pagpasalamat. Ipagpalay kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isa'y nangyari na kumain kayo ng kanyang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at pagkakulit. Salamat sa iyo. Hindi ko na kaya mag-thank you ka.